Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Dalawang low-pressure area binabantayan ng Pag-asa. Metro Manila at mga kalapit na lugar, tuloy-tuloy ngayon ang pag-ulan kaya baha rin agad. Ang latest sa lagay ng panahon at traffic, ihahatid ng News 5 live. Habang umuulan, nagkasunog naman sa Pasig. Ang iba pang update, abangan. Pasintabi naman po sa mga kapatid nating naghahapunan. Ang dalawang batang yan sa pool sa CCTV na bigla na lang nagtapo ng dumi ng tao sa loob ng isang fast food restaurant. News 5 Exclusive. Miyembro ng Salisigang, malapalos na nakipaghabulan sa mga pulis Cavite. Sa ikasampung araw ng VP Sara on trial, dalawang branch manager ng Land Bank tumestigo kaugnay sa kalahating bilyong pisong cash na winidraw ng OVP at DepEd. Senator Amy Marcos nagpasaring na meron daw impakta sa Malacanang. Tapos meron pang ICC sa Malacanang. ICC, Impacta Claire. Niresbakan naman yan ni Auntie Claire. It takes one to know one. Bahagi ng Kapas Tarlac kung saan planong itayo ang AI hub na Taxilica, eksklusibong pinuntahan ng News 5. Hinaing ng mga residenteng posibleng mapaalis sa lugar, hindi sila nakonsulta. At Alex Yala, nagpakitang gilas sa Washington DC Open. Na para bang home court na naman ng Pinay tennis star. Umabot hanggang gutter deep ang baha sa ilang kalsada sa Metro Manila. Dahil yan sa pag-ulan na dulot ng isang low-pressure area. Nagsisimula na rin bumigat ang daloy ng trapiko. Live mula sa Taft Avenue sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Ian, gaano kalala ang traffic dyan? Cheryl, Julius, bahagyang good news para sa ating mga kapatid na commuter at mga papaalis pa lamang sa kani-kanila mga opisina dahil sa ngayon po ay tumigil na ang pag-ulan dito sa Maynila at kasunod naman yan, humupa na rin yung pagbaha na umabot nga kanina, no, ankle deep, gutter deep ang inabot niyan, partikular na dito sa kahabaan nga ng Taft Avenue. Walang humpay nga ang naging pag-ulan na naranasan ng iba't ibang bahagi ng bansa dahil sa namuong low pressure area sa loob ng Philippine Area of Responsibility kahapon. Dahil dyan, ilang bahagi ng bansa, partikular na rito sa Metro Manila, ang binaha. Agad yang inaksyonan ng mga tauhan ng Department of Public Works and Highways. Nagsagawa sila ng declogging at nilinis ang daluyan ng tubig sa R. Magsaysay Boulevard at V. Mapa Street sa Maynila. Kanina naman, inabot ng hanggang gutter deep na baha ang isang bahagi ng Osmeña Avenue sa Makati City. Bahagyamang humina ang pag-ulan, nag-iwan naman ito ng gutter deep din na pagbaha sa Taft Avenue. Kaya ang mga sasakyan, dahan-dahan sa pagmamaneho. Sa kasalukuyan nga, may 123 na flood-prone areas ang buong Metro Manila. Nangunguna riyan ang Quezon City na may pinakamarami with 47 na low-lying areas. Habang ang Maynila at Pasay naman mayroong kabuuang 17 lugar na madalas ding bahain. Pero una namang tiniyak ng MMDA at ng DPWH na handa ang kanilang hanay sakaling magkaroon ng malawakang pagbaha sa Maynila. Sa kabuuan, merong 73 pumping stations dito ang kasalukuyang hawak ng MMDA sa Metro Manila at ayon sa kanila, lahat naman daw yan ay fully operational. Cheryl, Julius, kagaya nga ng nabanggit ko, uwian na, oras ng uwian at dahil walang class suspension, inasahan ng marami na magkaka-traffic kaya posible iba inagahan na talaga ang pag-uwi. Kaya makikita nyo, dito sa aking likuran, dire-diretso na yung daloy ng mga sasakyan. Nandito tayo sa may southbound area ng Taft Avenue, patungo na ito ng Pasay. Yung iba may mga build up pero yan kasi malapit tayo sa stoplight kaya ganyan yung sitwasyon. Pero yung mga papunta naman pa kabilang lane naman, tuloy-tuloy rin naman yung daloy ng biyahe.
Bukod dyan, Cheryl Julius, makikita rin natin sa live drone feed, no? Located tayo ngayon sa Cubao EDSA, ang ating drone. Makikita naman natin na ang northbound na nasa kaliwa at ang southbound nasa kanan, bahagyang may volume na ng mga sasakyan, pero tuloy-tuloy pa rin naman ang pag-andar at ang daloy ng trapiko sa ngayon. Bukod dyan, nakuha rin tayo ng detalye mula sa Metro Manila Development Authority na yung particular naman sa may Harrison to Taft Rotonda area ay mabigat na yung daloy ng trapiko at ganito rin ang lagay sa Magallanes patungo naman sa Buendia. Slow and moving naman po yung mga bumabiyahe at tatahak pag Guadalupe, pero pagdating sa Ortigas hanggang pa North EDSA, dyan na po nagkakaroon ng heavy to moderate na pagdaloy ng trapiko. Cheryl Julius. Maraming salamat, Ian Suyu. 4 na oras nang inaapula ang sunog sa isang residential area sa Barangay Kapitolyo sa Pasig. Kita sa video ang naglalagablab na apoy sa ilang bahay sa Rosemary Lane na nagsimula pasado 2:00 ng hapon. Umabot na sa 3th alarma ang sunog. Ibig sabihin, nasa 12 fire trucks na ang rumoresponde. Ayon sa Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Walang napaulat na sugatan. Sa ngayon, fire under control na ang sunog. Inaalam pa ang mitsa ng apoy at ang halaga ng pinsala. Nasunugan ang higit 200 pamilya sa Pandacan, Maynila. Hinaing ng mga residente, maaapula raw sana agad ang apoy kung hindi lang kinulang ang dalang tubig ng mga bombero. Nasa frontline na balitang yan, si Nina Ongpauco. Nakulangan ng tubig yung bombero kung saan na mayroong supply na mas madami. Labis ang hinagpis ni Leslie matapos matupok ang tinitira nilang unit sa isang residential building sa Pandacan, Maynila. Sumiklab ang sunog sa ika-4 na palapag ng apartment building pasado 3:30 kanina. Sa laki ng apoy, pahirap ang makapasok ang mga bombero. Unit namin, hindi siya napula. Sa financial na assistance kasi wala kaming nasalba. Maski alahas, wala talaga na pwede mo maiprenda, wala talaga. Yung paano ka babangon? Oo. Kasi wala talaga kaming nasalba. Kundi eto lang, sarili lang. Ang tenant naman na si Hana, tanging laptop lang at alaga niyang aso ang naisalba mula sa sunog. Yung kuya ko, siya yung gumising sa akin kasi siya yung nakaamoy siya ng usok. Ang nangyari, walang sumisigaw sa hallway na may sunog. Parang na-sense niya lang. Siyempre, mas mahalaga, ang importante, walang na-stock sa taas. Ayon sa barangay, hindi bababa sa 28 pamilya ang nasunugan. Nagkataon yung room ay wala yung may-ari, walang naninirahan. Kahit na gumamit sila ng fire extinguisher, hindi na kinayanan, kaya lumaki yung apoy. Ligtas naman na ilikas ng mga rescuer ang isang person with disability na residente sa lugar. Inaalam pa ang mitsa ng apoy at ang halaga ng nasunog na mga ari-arian. Napulang sunog matapos ang 5.5 oras. Nagbabalita mula sa frontline, Nina Ongpauco, News 5. Pinaghahanap na ang mga miyembro ng Basag Kotse Gang na umatake sa Maynila. Ang ginawa nilang krimen nasa pool sa CCTV. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ongpauco. Nakaparada sa tabing kalsada ang itim na sasakyang ito nang masapul sa CCTV sa Santa Cruz, Maynila nitong Lunes ng umaga. Maya-maya, tumawid ang isang lalaki. Pumunta siya sa gilid ng sasakyan, saka binasag ang bintana nito. Tinangay niya ang isang bag na naglalaman ng mahalagang gamit. Muli siyang tumawid. Umangkas siya sa kasabwat na nakamotorsiklo, saka sila sumibat. Ayon sa barangay, posibleng nagmanman na ang mga ito bago ang pagnanakaw. Ganyan din ang hinala ng kaanak ng biktima. Kasi pagkabasag po nung salamin, alam na agad niya yung kukunin niya. Tapos sabay yung kasama niya nakamotor, nakaabang na agad. Ayon sa barangay, ngayon lang ito nangyari sa kanilang lugar. Posibleng dayo lang din ang mga sospek. Paalala naman nila sa mga residente. And huwag na po kayong maglagay ng mga gamit na mahalaga doon sa loob ng sasakyan. Lalo na po yung mga ganong sasakyan
Kasi masyadong mainit sa mata po ng mga kawatan. Patuloy pang pinaghahanap ng mga otoridad ang mga sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauco, News 5. Kalaboso ang lalaking nagnakaw ng motorsiklo sa Rizal. Natuntun siya sa tulong ng GPS na nakakabit sa motor. Nasa Frontline na balitang yan, si Carol De Asa. Sa video, makikitang dumating ang motor na ito sa isang kalsada sa Barangay Jeronimo. Nang makababa ang angkas, nilapitan niya ang nakaparadang motorsiklo. Kinalikot, pinaandar, at agad itinakas. Ayon sa mga otoridad, Hulyo 26 ng madaling araw nangyari ang pagnanakaw. Kwento ng biktimang si alias Riza, binisita niya lang ang kanyang kaibigan at nakiparada malapit sa bahay nito. Nung time na pauwi na siya, na-discover niya na dun sa area na pinarkingan niya nga, wala na ang kanyang motor. Agad nagsagawa ng follow-up operation ang mga pulis. Nang i-check ng biktima ang GPS ng kanyang motorsiklo, na-track sa Congressional Avenue sa Quezon City ang lokasyon nito. Agad natuntun ang ninakaw na motor at ang sospek. Paglapit po ng ating pulis, agad naman po itong marurot kung saan nagkaroon ng konting habulan. Pero eventually, na-corner po ito at nahuli dito sa Barangay Pasong Tamo. At pag may nakuha silang motor, para mabilisan po ay binebenta nila sa worth 20,000. Kinilala ang sospek na si alias Ron, 18 anyos at residente ng Barangay Kulyat sa Quezon City. Na-recover sa kanya ang ninakaw na motor at kalibre 38 na baril na kargado ng 3 bala. Wala namang naipakitang papeles ang sospek para rito. Sa korte na lang po ang papaliwanag. Tinatarget din daw nito ang mga motorsiklo sa Rizal at Quezon City. Nakaharap ang sospek sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Carol De Asa, News 5! Dalawa ang sugatan matapos araruhin ng SUV ang isang karinderya sa Ormoc City. Nawasak ang bahagi ng karinderya matapos ang insidente. Sa investigasyon, nawalan umano ng control ang driver sa minamanehong sasakyan. Napakabig siya sa kabilang lane kung saan natumbok niya ang karinderya. Dinala sa ospital ang dishwasher at apo nito pati na ang driver. Nagkaareglo rin ang dalawang panig. 3 ang patay sa salpukan ng motor at sasakyan sa Maramag, Bukidnon. Ayon sa mga pulis, matulin ang pagmatakbo ng sasakyan habang nakasunod sa motorsiklong may sakay na magtatay. Pakanan sana ang motor nang mabangga ng sasakyan ang likuran nito. Tumalsik ang motor at mga sakay. Sumalpok naman ang sasakyan sa puno. Patay ang rider at anak niyang 3 taong gulang. Nasawi rin ang isang sakay ng MPV. Tumakas ang driver pero kalaunan ay sumuko rin sa mga pulis. Umusad na sa Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte o ang maling paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at ng Department of Education. Sa pagsalang ng panibagong witness, tinawag na unusual o hindi raw pangkaraniwan ang mga naging transaksyon ng OVP. Pero hindi raw yan suspicious o kahina-hinala. Live mula sa TV5 Media Center, nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Mayan, bakit nasabing unusual ang mga transaksyon? Cheryl, unusual nga daw o hindi pangkaraniwan itong malaking cash withdrawal ng Office of the Vice President sa isang land bank branch mula December 2022 lamang hanggang July 2023. Isinagawa yung cash withdrawal na yan sa pamamagitan ng pag-i-encash ng 4 na tseke na may tig 125 million pesos. At idinetalye yan ng retiradong bank manager na tinawag na witness kanina sa impeachment trial. Pero bago yung pagsisimula nung pagsalang ng mga bank managers ng 2 land bank branches ay bahagyang nagkaroon ng tensyon sa pagsisimula ng impeachment trial kaninang umaga. Panoorin natin to. Opening statement pa lang ng prosekusyon, naging mainit na ang Senate Impeachment Court. Si House Prosecutor Laila de Lima kasi nasita at pinahinto ni Presiding Officer Chis Escudero na sinabayan pa ng continuing objection mula sa defense team ni Vice President Sara Duterte. The prosecution is ready to present it
sa kabuuan ng ebidensya, makita ang hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw ito. Objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop This you. is out of I would have line. to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to my stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Thank you, Your Honors. I submit. Bago yan, una nang nasita si De Lima at pinapalimitahan ang kanyang pahayag dahil sa conclusion of facts and law. Ipinag-utos din ni Escudero na i-strike off o alisin ito sa record. Pero komento ni Defense Attorney Michael Poa, Ang naging problema natin nung huling pagkakataon na pinayagan natin yung ganitong statement at sinasabi na nga ng presiding officer is kahit naman i-strike off the record natin, narinig na po at nasabi na. sa huli pinadiretso na sa presentation of witness ang prosekusyon. Unang sumalang sa witness stand si dating Land Bank Shaw Boulevard Department Manager Violeta Constantino para ito sa Article 1 o ang aligasyon ng maling paggamit ng confidential funds. Sa kanyang pagtestigo, lumalabas na kalahating bilyong piso ang kabuuang halaga na withdraw ng Office of the Vice President mula sa Land Bank Shaw Boulevard branch mula December 2022 hanggang July 2023. Sa pamamagitan daw yan ng pag-encash ng 4 na tseke na may tig 125 million pesos. Aminado si Constantino, unusual o hindi pangkaraniwan ang ganito kalaking cash transaction para sa isang government agency. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Unusual po ito. Sa personal opinion namin sa bangko, parang syempre po, saan kaya gagamitin po yung cash na to? So, pero hindi naman po namin tinanong na. Kasi may advice naman po siya. Paliwanag pa ni Constantino, karaniwan daw sa government agency ay dinadaan sa online o pag-release ng tseke ang kanilang disbursement. Sabi niyo po, unusual. Unusual yung withdrawals na ito. Sa 32 years niyo po sa banking industry, sa Land Bank, nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Ibig ba sabihin, illegal na rin ba kung unusual ang transaksyon? Just because it's unusual, it doesn't mean it's illegal or whatever. Tama po ba? Wala naman pong illegal doon sa encashment po. Tanong naman ni Senator Judge Bam Aquino, inireport ba ni Constantino sa AMLAC ang unusual withdrawal? Sa tingin po nyo, unusual ito, hindi nyo po ito nireport bilang suspicious transaction? Hindi po pwede magsabi po na na nag-report po kami dahil nga po invoke po yung AMLA law. Okay. So, covered, definitely, kasi it's above 500,000. Pero yung suspicious transaction, ayaw nyo pong sabihin dahil covered po ito ng AMLA law. Kasi para sa amin naman po ay talagang hindi naman po siya suspicious. Bago yan, una munang nag-direct examine si House Prosecutor Joel Chua. Dito inilatag ang proseso sa pag-encash ng tseke. Una, nakapangalan daw ang tseke kay Gina Acosta ng Special Disbursing Officer ng OVP. Karaniwan din daw tatawag muna ang liaison ng OVP Cash Division kina Constantino kapag mag-e-encash na. Sunod, magko-coordinate naman ang Land Bank sa kanilang cash center para ma-secure ang cash lalo't malaking halaga ito. Oras na available na ang cash, sasabihan na raw nila ang OVP. Saka lang darating ang mga opisyal ng OVP, kabilang na si Acosta, pati na ang isa pang pinangalan ng OVP official na si Limuel Ortoño para kunin ang winidrang pera. Sunod niyan, dadalhin daw sila sa backroom. Since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. Diyan na i-release ang pera na tig 1 milyong piso. Nilalagay daw ito nila Acosta sa 3 hanggang 4 na gem bags. Pero si Senator Judge Amy Marcos, sinita si Constantino dahil naman yan sa paiba-iba daw na sagot. Kasi nung una, tinatanong kung nare-recall ninyo, sino naglagay ng pera sa mga bag? Sabi po ninyo na hindi ninyo maalala. Tama ba yun? Sinagot ko po yun na si Ms. Yes. Gina ang naglagay si Mr. Ortoño. Ang hindi ko po ma-recall kung sino po yung naglabas na ng cash, Hindi ng ko bags. tinatanong yon. Hindi yon ang tinutukoy ko. Ang tinutukoy ko, yung paiba-ibang sagot. Kasi nung una sabi nyo, hindi ninyo maalala.
Tinanong din ng ilang senador kung alam ba ng nasabing bangko kung para saan gagamitin ang kalahating bilyong pisong total na checking in cash ng Office of the Vice President. Pero ayon sa bank manager, limitado ang kanilang kaalaman sa bank transactions lamang. At hindi nga raw nila alam kung bahagi ba ito ng sinasabing confidential funds na inallocate sa OVP. Ayon kay court spokesperson Attorney Reggie Tonggol, hindi pa na-establish kung ang perang na-withdraw ng OVP sa bangko ay para sa confidential funds. Yan daw ang bagay na dapat pang mabuo ng prosekusyon sa mga susunod na araw at sa mga susunod na witness na ipatatawag. Pero si Senator Judge Ping Lacson, napatanong kanina sa impeachment trial, wala raw bang competent witness na ipepresenta ang prosecution at defense para magpaliwanag kaugnay sa confidential funds? Neither the prosecution nor the defense is presenting a competent witness in the handling of intelligence and confidential fund. Kasi po, in my previous life, sa intelligence, sa law enforcement, ang natatandaan ko, kasi limited yung purpose ng intelligence at saka confidential fund. Nagtataka lang ako, nakita ko yung regularity ng withdrawals ng cash, parang every quarter, except for December, December 20. So sana kung para ma-educate kami at saka magkaroon kami ng informed decision later on, sana meron tayong competent witness sa pag-handle ng intelligence fund or confidential fund. Para nang sa gano'n naman, ma-appreciate namin. Cheryl, alam mo, medyo mabilis yung pag-usad ng impeachment trial ngayong araw na ito dahil usually in the past 3 weeks, isang witness, tigda-2 araw ang ginugugol. Pero ngayong araw na ito, in just more than 3 hours, nakadalawang witness yung impeachment court at hindi na rin nag-cross-examine dyan ang defense team. And from the start, sinabi na nila na tinatanggap nila yung authenticity ng naturang mga cheque at na-encash daw yan under nga raw ng name ni Gina Acosta. At magpapatuloy nga itong impeachment trial next week, Monday, nasa Article 1 pa rin tayo o yung di umano ay misuse umaling paggamit ng confidential funds. Cheryl? May ano yung naging reaksyon ng prosecution dito nga sa pagpapatigil doon sa opening statement ni Congresswoman De Lima? Ang sinasabi ng prosekusyon, nilalatag lang naman daw sana nila yung premise ng tungkol sa Article 1 at kung bakit ito yung mga witnesses na tinatawag nila. Gayun pa man, alam mo naman, Cheryl, kung ano ang maging desisyon ng impeachment court, kailangan silang sumunod. So sisikapin daw nila na sundin yung rekomendasyon nga at pag-uutos ng presiding officer na sa susunod, iklian at walang conclusion of facts and law. Dapat yung opening statement ng magkabilang panig partikular ng prosekusyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Prosecutor Zia Alonto Adyong kaugnay niyan. Well, again, ang presentation naman ni Senator De Lima is nakalapag naman talaga yung during the pre-trial brief natin. I think ang gusto lang ipaiwatig ng ating isa sa mga prosecutors is to lay down the premise. But again, nagko-comply naman tayo with the objective of the court kung paano ang flow ng ating presentation. Mayan, balikan ko lamang yung naging pahayag ni Senator Lacson doon sa kanyang naging napansin doon sa list ng witnesses para nga dito sa Article 1. May reaction ba dito ang prosecution or ang defense na base doon sa witness na ihaharap nga nila para mas maintindihan at sabi nga niya para mas magkaroon sila ng informed decision doon sa paghusga nila dito sa Article 1 kung paano ginagastos ang isang confidential fund. Oo, lagyan lang natin ng konteksto yan, Cheryl. Ang sinasabi kasi ni Senator Ping Lacson na competent sana na witness na gusto niya, at least someone na nagde-disburse ng Intel funds or at least an Intel officer. Kasi ang gusto niya malaman dyan, tuwing kailan ba dapat nagpapalabas at nagwi-withdraw ng pera para sa Intel operations? Kasi parang dinaan kasi ni Senator Lacson sa tanong pero ang basa nga rin natin dyan, parang naghihinala siya dun sa bakit parang quarterly, meron kang 3 beses sa loob ng 2023 na nagpa-withdraw ka ng 125 million pesos and then meron ka pang December na sabi nga niya halos tumapat pa sa Pasko. Parang ang punto kasi niya, di ba dapat nagpapa-withdraw ka ng pera per need
kung merong kailangang intel operations. Pero ito, nasaan yung need para ma-justify na nagpa-withdraw ka ng 125 million pesos. So ang sinasabi ng prosecution, yun daw kanilang competent witness for that ay taga-COA, which ang sinabi ni Senator Ping Lacson, hindi COA ang makakasagot niyan. Kasi hindi naman nila alam kung tuwing kailan dapat nilalabas ang pera para sa mga confidential at intel funds. So ang gusto talaga ni Senator Ping, we don't know kung mapoprovide yan ng defense. Kasi ang sinasabi kay ni Attorney Michael Poa, as the need arises, maglalabas sila, may reserved silang witness para magpaliwanag kung kailan nilalabas yung mga intel at confidential funds na yan, para nga masatisfy din. Kasi naman, Cheryl, tama rin naman yung tanong ni Senator Ping Lacson. Kung tungkol sa misuse of confidential funds ang pinag-uusapan natin, simulan natin dun sa withdrawal ng ganito kalalaking halaga. Tama nga ba na nag-withdraw sila sa sinasabing partikular na mga petsa? Dun gustong ugatin ni Senator Ping Lacson bago pa sila lumayo ng usapan, Cheryl. Alright, maraming salamat, Mayan Los Baños. 4 na beses na mas mataas daw ang naging withdrawals ng Department of Education noong 2023. Panahong kalihim pa ng ahensya si Vice President Sara Duterte. Yan naman ang testimonya ng isa pang dating land bank manager ng DepEd sa impeachment trial ng BICE. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Marian? Yes, Julius, sa ikalawangang pagkakataon na muling narinig dito sa impeachment court yung salitang unusual dito nga sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kasunod yan ng pagsalang ng House Prosecution Panel sa kanilang ikalawang testigo. Yan nga po si dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano. For government agencies, unusual po ang amount ng pag-withdraw. Gaya ng naunang witness, unusual din daw ang perang na-encash ng Department of Education para sa ikalawang testigo ng prosekusyon na si dating Land Bank DepEd Branch Manager Nenita Camposano. Si Camposano ang branch manager mula May 2022 hanggang September 2024. Sakop niyan ang pagiging DepEd Secretary noon ni VP Sara. Ayon kay Camposano, karaniwang 10 million pesos ang wini-withdraw na cash mula sa ahensya. Unusual dahil ano ang usual na masasabing transaksyon for government agencies? For DepEd, sir? Yes. For DepEd, parang nagre-range lang ng mga nasa, I'm not sure masyado, sir, pero parang mga 10, mga nasa ganoon lamang. 10 million cash? Yes, sir. Okay, so yung 37 is almost 4 times more than the usual. Ang na-encash kasi ng DepEd sa naturang Land Bank branch noong 2023, tatlong 37.5 million pesos na tseke o kabuang 112.5 million pesos. Nakapangalan daw ito kay Edward Fajarda, ang Special Disbursing Officer noon ng DepEd. Pero si Senator Judge Amy Marcos, nilinaw ang pahayag ng testigo sa pagsasabi ng unusual. Inungkat niya ang salaysay ni Camposano sa House hearing noong 2024. Tapos, nag-testify rin kayo, nung tinanong kayo ni Congresswoman Garin, is this a regular occurrence? Ang sabi po ninyo, yes, ma'am. So, ibig sabihin, hindi siya unusual, regular occurrence. Alin po ba? Kasi later on, sinabi din ninyo, nabasa ko lang sa transcript, not DepEd only, but with all of our clients. Anong tinutukoy po ninyo doon? Kasi nakakalito kung unusual ba ito o regular. Sabi ko po nung sa House ay ang malalaking withdrawal po ay usual lang. Hindi siya unusual sa branch. May both private and government. Nagwi-withdraw po siya. May mga malaki pong withdrawals. Matapos sagutin yan, muling tanong ni Senator Judge Amy. So regular po, not unusual. Tama po ba? Not usual. Unusual siya sa Department of Education dahil during my time, yun lang po yung malaking withdrawal ni Department of Education. Ayon sa testigo, bukod sa malaking halaga ang na-encash sa ilalim ng DepEd,
Kadalasan daw ang payroll-related lang ang transaksyon na nagkakahalaga ng 100 hanggang 200,000 pesos. Yun nga lang ikinagulat ni Senator Judge Raffy Tulfo ang pahayag ni Campuzano na wala silang hawak na dokumentong magpapatunay na si Edward Fajarda ay otorisadong Special Disbursing Officer o SDO ng DepEd. Wala. Laway lang? Nagpunta po dun si Mr. Fajarda na siya yung payee at nag-present po siya ng identification. Of course, pero dapat meron siyang dokumento pinipresent na siya ang dinedesignate ng head ng agency na yon bilang SDO, right? Wala po silang na-present Wala. sa amin. And then you honor it? Face value? Nagpakita lang siya ng dokumento, ako si Fajarda at ako yung designated SDO, just like that. And you said, okay. Yes, sir. Wow. No. Under the COA circular, it should only be the head of that agency who happens to be the VP. Or kung ayaw ni VP, magde-designate siya ng tao na maging SDO niya at meron siyang dokumento pipirman para ini-endorse niyang SDO na yon. Who happens to be Fajarda. And you said wala. Ayon kasi kay Campuzano, na-honor si Fajarda dahil ito naman ang nakapangalan sa naturang tseke. Tumatawag din daw noon ang head ng cash division ng DepEd na si Sonia De Leon para sa mga encashment ni Fajarda. Paglilinaw ni Prosecutor Representative Chua, walang nalalaman si Campuzano ukol sa naturang dokumento at magpepresenta sila ng ibang testigo ukol sa disbursement. Samantala, si Senator Judge Robin Padilla naman nagtanong din tungkol sa unusual. Pagka sinabi pong unusual, hindi pangkaraniwan, hindi po ba? Yes, sir. Kapag sinabing suspicious, ibig sabihin kahinahinala. Apa, sir. Wala po kayong nakitang kahinahinala, hindi po ba? Wala naman po. Opo, ibig sabihin hindi po illegal. Wala naman. Ang ano lang po kasi namin is yun sa check and cashment. Opo. Sandali lang nag-cross-examine ng depensa kay Campuzano. Tinanong siya tungkol sa paglabas ni Fajarda sa fire exit. Lumabas po siya sa fire exit dahil po ang land bank ay actually nakadikit sa DepEd compound, hindi po ba? Yes, sir. At lumabas po siya doon para po sa kanyang safety siguro at hindi na po lumabas sa publiko pa dahil nasa loob na po ang DepEd. Ng Objection, Your Honor. Incompetent. If she knows, witness may answer. Only if you know, Madam Witness. The question again, sir? Lumabas po siya sa fire exit dahil safer po yon dahil nasa loob na po siya ng DepEd. Tama po ba? Yes, sir. Julius, paglilinaw nga ni Lead House Prosecutor Jervy Luistro na yung purpose o yung halaga nitong dalawang testimonya ng mga testigo ngayong araw para ma-establish yung fact na galing sa National Treasury itong mga pondo at na-download o naibigay na in cash nga nung dalawang Special Disbursing Officers ng Office of the Vice President ni VP Sara at ng Department of Education itong 125 million pesos o yung mga milyon-milyon pisong confidential funds. At ayon pa nga kina Luistro, ay abangan daw sa susunod na linggo itong kanilang mga iuupong testigo mula naman yan sa Commission on Audit para naman magbigay ng salaysay kaugnay doon sa kanilang proseso ng audit at yung findings kung paano nga pa pwedeng mapatunayan yung pattern ng maling paggasta ni VP Sara sa kanyang confidential funds. Balik sa iyo, Julius. Para sa pangalawang testigo, unusual din, no? Ang transaksyon ng DepEd. Pero, gaya ng unang testigo, hindi rin daw ito suspicious. So ano ang pagkakaiba niyan? Julius, yung suspicious, yan yung fina-flag ng AMLAC, Anti-Money Laundering Council. Ibig sabihin po, kahina-hinala, meron silang doubtful sila, kumbaga, dito nga sa nature ng transaction. According naman dito nga sa prosecution, hindi naman nini-establish dito yung kung suspicious o kumbaga, yun nga sinasabi sa AMLAC. Sa ano pa po yan, makikita natin itong mga salitang ito doon sa unexplained wealth ni VP Sara. Ang importante, Julius, ay mapatunayan kung paano ginasta. So ngayong araw, pinakikita lamang na nag-withdraw, nagkaroon ng encashment, nakakuha ng pera, ito nga mga Special Disbursing Officers ni VP Sara, both sa OVP and DepEd, pero yung pagpapakita ng pattern kung paano yung paggasta na flinag ng Commission on Audit. Matatandaan, Julius, na lumabas doon sa April 2026 hearing ng House Committee on Justice, impeachment hearing nito, nito ramang April, nasa 440 million pesos yung in-issue na notice of
allowance. Ibig sabihin, flinag ng COA itong opisina ni VP Sara sa maling paggasta. No? Nag-violate ang bise doon sa Joint Circular 2015-01. Kumbaga may mga nilabagang bise sa kung paano nga ba yung tamang guideline sa paggasta lamang ng confidential funds. Meron dyan, hindi napatunayan o nagbigay ng mga documentary evidence, kulang yung mga dokumentong isinumite ng bise dito nga sa paggasta o pag-justify ng kanilang mga gastos sa confi funds ng OVP. Julius. Maan, para sa prosekusyon at sa defense, ano kaya ang kanilang pahayag sa naging takbo nitong presentation ng mga witness para sa alegasyong maling paggamit ng confi funds ni VP Sara? Ito ba ay nakapabor sa prosekusyon o parang mas pumabor pa sa defense? Julius, according nga dun sa isa sa House Prosecutor na si Iloilo Representative Noy Defensor, sinabi niya na appetizer, pampagana lang kumbaga, itong mga nakita natin ngayong araw, it's a perfect start. Sinabi niya yan kanina dun sa press con. Nakita natin na establish na napunta nga itong mga confidential funds, 612 million pesos, sigit na confidential funds, both doon sa opisina ni VP Sara at nung siya ay kalihim ng Department of Education. At aabangan natin, Julius, yung mga sasalang na testigo sa susunod nga na linggo. According nga doon kaya Congresswoman Luistro, 3 pangalan yung binigay nilang mga testigo na papaupuin nila simula August 3 sa susunod na Monday. Nga yan ay sina dating COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office State Auditor Roderick Wamil, yung current COA ICFAO State Auditor na si Celine May Del Campo at si House Legislative Information Resources Management Department Director Marivic Pareja. So according nga kay Luistro, sila yung magbibigay, yung dalawang state auditors ang magbibigay ng testimonya kaugnay nga doon sa kanilang proseso ng audit at yung findings. Kabilang na dyan yung notice of disallowance nga na in-issue doon sa opisina ni VP Sara. Higit 440 million pesos yan na pinababalik. Pinababalik itong perang ito mula nga doon sa kay VP Sara at yung mga sangkot na opisyal ng OVP. At habang si Pareha naman ay yung magte-testify, mag-authenticate ng mga recordings ng mga nangyaring pagdinig sa Kamara. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Marian Enriquez. Pumalag si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro sa patutsada ni Senator Amy Marcos tungkol sa umano'y impakta sa Malacanang. May buwelta rin ang opisyal kay VP Sara Duterte na sinabing aksaya sa oras ang sona ng Pangulo. Nasa frontline ng balitang yan, si Maricel Halili. Tapos meron pang ICC sa Malacanang. Anong ICC sa Malacanang? ICC, Impact ang Claire. Kung si Palace Press Officer Claire Castro ang tatanungin, wala ang corona sa kanya. Alam nila ang description ng salitang impacta. It takes one to know one. At huwag sila mag-alala. Ang corona ay nasa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level. Hindi lang ang ate Amy ng Pangulo ang sinagot ng palasyo. Tinabla rin ni Castro si Vice President Sara Duterte sa sinabi nitong hindi na siya nanonood ng SONA o State of the Nation address ng Pangulo dahil waste of time o aksaya ito sa oras. Sinabi rin ng bise na malabo ang sinasabi ng Pangulo na pagsasampa ng kaso laban sa pinsan nitong si dating House Speaker Martin Romualdez, maging ang programa ng administrasyon na 20 pesos kada kilo ng bigas. Hindi ako nanood ng SONA like last year and wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man lang summary dahil I truly believe it is a waste of time of the Filipino people. Pero ayon kay Castro, ang totoong pag-aaksaya ng oras ay ang pagsagot sa aniyay walang kakwenta-kwenta at walang basehang mga pahayag ng bise. Malinaw din aniya na may mga kadiwa center kung saan mabibili ang 20 pesos na bigas. Ano po ba ang nangyayari sa isang tao kapag hindi po inaalam ang sitwasyon ng kanyang bansa, kung ano ang programa ng Pangulo? Walang alam. May buwelta rin si Castro sa sinasabi ng bise na personal na hiling niya noon kay Pangulo nung tumakbo itong katandem sa presidential elections. Bagamat hindi idinetalya ni VP Sara ang napako umanong pangako ni PBBM, may kaugnayan daw ito sa kanyang hiling para sa kanyang mga anak. Nabanggit niya na isa ito sa kanila daw pinag-usapan
na kailangan magamit ang presidential chopper para sa pag-uwi niya gabi-gabi para makasama niyang matulog ang kanyang mga anak. Ayon kay Castro, taong bayan na ang mag-compute kung magkano ang gagastusin ng gobyerno sakaling tinupad ang hiling ng bise na araw-araw na paggamit ng presidential chopper papuntang Davao City. Pero giit ni Castro, wala siyang personal na kaalaman kung pumayag noon ang Pangulo sa hiling ni VP Sara. Wala pang kumpirmasyon o sagot tungkol dito ang bise. Dumepensa naman ang Malacanang sa mga batiko sa SONA ng Pangulo tungkol sa planong paglunsad ng rocket ng Pilipinas. May mga puna kasi na bakit uunahin ang rocket kesa sa ibang problema ng bansa. Yung mga tumataas ang kilay, ibaba na nila. Huwag na silang magsilbi na balakid sa mga ninanais ng Pangulo sa pag-asenso ng ating bansa. Sa kabila ng mga batikos at pagkabahala sa mga posibleng maging epekto sa kalikasan at mga komunidad, ibinida rin ng Pangulo sa kanyang SONA ang Pac Silica Initiative. Ito ang high-tech industrial complex na planong itayo sa bansa. Nang tanungin ng bise tungkol dito, minabuti nitong hindi na magkomento. Any talk po about sa Pac Silica na balak po itayo sa Pilipinas? Ano na? Pac Silica? Yung Pac Silica. Pac Silica? Hindi ma'am, Pac Silica. Do you know anything about that? Wala ako. I cannot comment on that. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Maulan na panahon na naman mga kapatid at ang nakakaapekto ngayon sa bansa ay ang LPA na namuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility kahapon. At live mula sa La Union, nasa frontline ng balitang yan, ang ating weather frontliner Alvin Pura. Alvin, 2 LPA na ang binabantayan ng Pag-asa. Inaasahan ba nating magiging bagyo ang nasa labas ng PAR? Yes, Julius, meron nga tayong binabantayan 2 low pressure area sa loob at labas ng ating area of responsibility. Unahin muna natin itong low pressure area sa labas ng PAR na huli pong namataan ng Pag-asa sa layang 1,755 kilometers east o silang bahagi ng southeastern Luzon. At ito pong low pressure area na ito ay mababaw o yung tinatawag nating shallow low pressure area. Kaya hindi po yan natin inaasahan maging bagyo at sa ngayon, hindi pa rin natin inaasahan pumasok sa ating area of responsibility. Ito po ay posibleng malusaw lang sa mga susunod na araw at wala pong magiging direktang epekto sa atin. Pero ito pong mas malapit na low pressure area ay nabuo dyan sa eastern section ng Visayas. Kanina po yan at yan po ay kasalukuyan ng tumatawid sa ating area o sa ating mga kalupaan. Ito pong low pressure area na ito ay huling namataan ng Pag-asa dyan po sa may area ng Quezon. Kagaya po ng low pressure area sa labas, ito rin po ay mababaw o ito rin po ay shallow low pressure area na kung saan dahil dyan, hindi rin po natin ito inaasahang maging isang ganap na bagyo. Pero dahil ito po ay nakadikit sa ating kalupaan, yan po ang nagpapaulan at nagpaulan. Dito po sa mga areas ng Bicol Region, kasama po dyan ang Mindoro, Romblon, Marinduque, kasama na po dyan ang malaking bahagi ng Calabarzon. Maging sa Metro Manila, ito pong low pressure area na ito ang nagpaulan sa atin. Maging dyan po sa area ng Central Luzon, maka-apekto po itong low pressure area na ito. Kasama na po dyan, ito pong northern portion ng Luzon, including mga kabundukan sa Benguet at Baguio City. Kasama na rin po dyan ang areas ng Cagayan, Isabela, maging dito po sa Ilocos Region. Kasama nga dyan ang area ng La Union. Ito pong low pressure area nito, maaaring bukas ay nandito na sa may West Philippine Sea at yan po ay posible ng lumayo sa ating bansa at posible rin pong malusaw sa mga susunod na araw at mababawasan na po ang epekto niyan sa atin. Kaya bukas, dito po sa eastern section ng Northern Luzon, yung ating easterlies na lamang at yung ating salubungan ng hangin o wind convergence na patungo dito sa ating low pressure area ang magdudulot po ng mga kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms dito po sa mga areas ng Isabela, Cagayan, Aurora, kasama na po dyan ang hilagang bahagi ng Quezon. Samantalang ang mga areas po ng Pangasinan, maging dito po sa areas ng Zambales at Bataan, ang western section ng Central Luzon, kasama po dyan ang Pampanga at Tarlac. Meron pa rin tayong mga kalat-kalat na pagulan at mga posibleng thunderstorms. Sa Metro Manila nga, ngayong araw na ito, nakapagtala po tayo ng 74.5 millimeters na pagulan. Yan po ay mula kanina, alas 2 ng madaling araw, hanggang alas 2 ng hapon. Madadagdagan pa po ang numero na yan pero yan po ay pumapasok doon sa tinatawag nating moderate na mga pagulan o katamtama ng mga pagulan. Yan po ay sa loob ng 12 hours. Ito po ay maaaring makatulong sa kakulangan ng tubig dyan sa Angat Dam pero yan po ay hindi pa sapat. Kailangan para natin ng mas maraming pagulan sa mga susunod na araw or sa mga susunod na linggo. Samantalang bukas sa Metro Manila, mas mababawasan na po yung epekto ng ating low pressure area. Makakasa na po tayo ng mas magandang pagsilip ng araw at sa dakong hapon, magiging mas maulap po muli yung ating panahon at
posible pa rin po yung ating mga pulo-pulo o yung mga isolated na mga pagulan at thunderstorms. Kaya sa mga lalabas ng bahay, although mas mapabawasan na po ang epekto ng low pressure area, ugaliin pa rin po nating magdala ng payo dahil posible nga yung ating mga biglang buhos ng malakas na pagulan dulot ng thunderstorms tuwing hapon at gabi. At yan muna latest sa ating lagi ng panahon. Muli ito po ang weather frontliner, Alvin Pura, na lagi may panahon. Para sa Julius. Maraming salamat, weather frontliner Alvin Pura. Susunod, sa pool sa CCTV, 2 batang lalaki nagtapon ng dumi ng tao sa loob ng restaurant sa Baguio City. Lalaki tumawid sa kable sa gitna ng rumaragasang baha sa Sultan Kudarat. At Pinay tennis ace Alex Yala, wagi sa katunggaling Chinese gold medalist sa Mubadala DC Open. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. News 5 exclusive, nakipaghabulan muna bago nahuli ng mga pulis ang lalaking miyembro umano ng salisigang sa Cavite. Huli rin ang mga kasabwat niya na mga notorious din daw na mga magnanakaw. Nasa frontline ng balitang yan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Huminto ang patrol car na yan habang may tila inaabangan sa kalsada sa Silang Cavite. Nang dumaan ang isang motorsiklo, agad nila itong hinabol. Sinubukan itong harangin ng isa pang pulis mobile pero nakalusot. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita na ang rider na tumatakbo sa kalsada matapos sumemplang. Sinundan naman siya ng patrol car sa isang gusali. Hindi na nakuna ng sunod na tagpo pero doon na na-corner si alias Leo na napag-alamang isang magnanakaw. Sa investigasyon ng Silang Pulis, miyembro ng salisigang ang lalaki na kanilang nahuli. Ng biktima ito dito sa Barangay Biga 2 ng isang sasakyan kung saan natangay nila ang isang bag at cellphone ng biktima. Bago ang habulan, nakunan din ang sospek na nanggaling sa isang nakaparadang kotse sa harap ng isang karinderya. Maya-maya, nagmamadali itong tumawid sa kalsada at sumakay sa kanyang motorsiklo. So meron tayong senior citizen ng biktima na siya ay nag-park doon sa isang establishment. Iniwan niyang umaandar yung kanyang sasakyan at hindi nakadak ang pinto ng kanyang sasakyan. And then yung dalawang dalawang motor na nakasakay yung mga suspect doon sa motor, doon na ng motorsiklo na dalawa, isang NMAX at isang Mio. Noong nakakita sila nung pagkakataon na para makuha yung bag ng biktima. May mga nakakita sa mga sospek kaya agad silang nagpasaklolo sa mga nagpapatrolyang pulis. Naaresto rin ang dalawang kasabwat ng umani spotter at backup pawang mga residente ng Las Piñas sa mga sospek na notorious umanong magnanakaw. Dumadayo talaga sila dito sa Cavite, sa Batangas, sa Laguna. Dumadayo sila and then parang nag-uusap-usap lang siya sa GC nila, natitira sila. Timing lang ang ginagawa na talaga salisi. Nabawi mula sa mga sospek ang tinangay nilang bag at cellphone. Nakuhanan din sila ng isang baril at mga bala. Sinampahan ng kasong theft ang 3 sospek. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Pasintabi po sa mga naghahapunan sa Pulsa Video ang 2 batang lalaking naghagis ng dumi ng tao sa isang restaurant sa Baguio City. Ayon sa kainan, hindi raw ito ang unang beses na ginawa yan ng mga bata. Nagbabalik sa Frontline si Gary De Leon. Sa CCTV footage ng isang fast food restaurant sa Session Road, Baguio City nitong Lunes, kita ang 2 menor de edad na lalaki. May hawak silang nakabalot sa tissue. Maya-maya pa, binuksan nila ang pinto ng kainan. Magkasunod nilang inihagis sa loob ang mga hawak nila bago kumaripas ng takbo. Ang inihagis nila, dumi pala ng tao. Nagkalat ito sa salamin
at hagdan ng establishmento. Hindi raw itong unang beses na ginawa yan ng mga bata. Kaya humingi na ng tulong ang restaurant sa Baguio City Police at Public Order and Safety Division. Kitang-kita yung pagka-mischievous ba nila, makukulit lang. I'm sure they're that very much aware of the repercussions of what they're doing or yung effect, no? Or kung gaano kasama o nakakaperwisyo yung kanilang ginawa. So, it's just a characteristic of a misguided child, no? So, hopefully talaga magawa ng paraan ng ating CSWD para maibalik sila sa tamang landas. Natuntun ng mga otoridad ang mga menor de edad sa tulong na rin ng impormasyon mula sa isang residente. Nadatnan pa ang mga ito na nakasalampak sa sahig malapit sa Baguio City Public Market. Pinatuloy sila sa tanggapan ng Public Order and Safety Division at doon muna pinagpahinga. Sa inisyal na investigasyon, lumalabas na 13 taong gulang at 10 taong gulang lang ang mga kabataan. Itinurn over muna sila sa Social City Welfare and Development Office para sa kaukulang intervention. Hinahanap pa ang kanilang mga magulang o kaanak. We're hoping that a proper intervention will be conducted, no? Kasi hindi ito tamang gawain at behavior ng mga bata at their age. They should be at school, no? But there are many reasons why humahantong ang mga kabataan ng mga ito sa ganung sitwasyon. Definitely, pagpababayan ng magulang. Wala tayong nakita sa Facebook na nagko-call out or naghahanap ng kanilang mga anak. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Makapigil hininga ang pagtawid ng isang lalaki sa rumaragasang ba sa Sultan Kudarat. Kita sa video ang pagyakap ng lalaki sa kable ng balsa na nakatali sa magkabilang pampang. Unti-unti niyang hinila ang tali gamit ang kanyang buong katawan. Maya-maya pa, halos tumangwarik ang lalaki at muntikan pang mahulog sa tubig. Nakatawid naman sa ilog ang lalaki matapos ang ilang minuto. Hiling ng mga residente kay Representative Bella Swansing, makibilisan na ang pagpapagawa ng pangakong tulay sa lugar para hindi na maging pahirapan ang pagtawid sa ilog tuwing malakas ang ulan. Gustong maimbestigahan ni Public Works Secretary Vince Dizon ang flood control project sa Davao City. Buwelta naman ni Davao City Representative Pulong Duterte, matagal nang may master plan sa proyekto pero tila isinantabi lang daw ng administrasyon. Aniya sa frontline sa balita si Bril Montalvo ng News 5 Mindanao. Naabutan ng News 5 si Nanay Luz Viminda na naglalabas sa gilid ng Talomo River sa barangay Talomo proper, Davao City. Nasira ang kanyang bahay nang umapaw ang tubig at bumaha noong Biyernes dahil sa malakas na ulan sa bukid. Dito lang talaga kami. Ang gusto ko sana pataasan ng aming bahay kung magkakapera lang. Hindi talaga kami aalis kasi wala kaming ibang malilipatan kahit delikado. Si Christine naman na higit isang dekada nang nakatira sa gilid ng ilog, mapipilitan ng umalis dahil inanod ng rumaragas ang baha ang kanilang bahay. Wala talaga kami nasalba dahil nawasak talaga. Sa kapitbahay muna kami nakatira ngayon habang naghahanap pa kami na marerentahang bahay. Hindi ito ang unang beses na binaha ang ilang lugar sa Davao City tuwing bumubuhos ang malakas na ulan. Para tugunan ang problema, nag-inspeksyon ang Public Works Department sa mga flood control projects sa lugar. Doon natuklasan na mahigit isang dekada nang walang dredging o paghuhukay sa ilalim ng ilog. Iniwan din daw na nakatiwangwang ang isang proyekto sa lugar. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, ilan lang yan sa dahilan kaya umaapaw ang ilog at nagkakaroon ng matinding pagbaha. Pero since 2019, wala nangyari dito. Hindi in-address. Kaya gagawa ko nagalit dito sa DE natin kahit na bago siya. Na talagang nagalit ako kasi meron na palang pagpapataas nung dike doon, mga mas mataas ng 2 metro. Pero naputol. Hindi tinuloy-tuloy. So ang tanong ko, bakit? Hindi daw nila alam. Ayon pa kay Dizon, dapat maimbestigahan ang mga flood control projects sa Davao City. Tila napupunta raw sa wala ang bilyon-bilyong pisong pondo para sa mga proyekto. Obviously, fault ng DPWH yun. Fault ng mga leadership, di ba? Both national and local. So, talagang napapamura ako, nagagalit ako eh. Buwelta naman ni Davao City Representative Paulo Duterte kay Dizon, tama na ang turuan kung sino ang may kasalanan.
Dapat daw aksyonan na agad ang problema para hindi na maulit ang matitinding pagbaha. Kinwestiyon din niya ang tila pagsasantabi ng administrasyon sa flood control master plan ng Davao City. 2023 pa raw ito isinumiti sa national government pero wala pa rin daw pondo hanggang ngayon. Wala pang tugon si Secretary Dizon sa mga pahayag ni Congressman Paulo Duterte. Pero nauna na niyang sinabi na target pondohan ang flood control master plan sa 2027. Isinasapinal pa raw ang disenyo at iba pang kinakailangang pag-aaral. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Para naman sa mga nangungunang balita sa Frontline ng sports, sasabahan tayo ni PBA courtside reporter Julia Vargas. Thank you, Julius. Pinataob ni Pinay tennis sensation Alex Ayala si Paris 2024 Olympics gold medalist Zheng Qinwen sa Mubadala DC Open. Nakuha pa ng kalaban ang unang set, pero naging palaban si Alex sa second set. Hawak ng Pinay ang momentum sa third set kung saan tuluyang na niyang nadomina ang laro at nakuha ang panalo. Sunod na makakalaban ni Alex ang defending champion at may lahing Pinoy na si Leila Fernandez ng Canada. Dati nang nagharap ang dalawa sa Stuttgart Open nitong Abril kung saan nagwagi si Leila. Nagtanong naman si Alex kung ano ang pakiramdam na kilalang kilala siya kaysa Washington DC. Sagot ni Alex ang mas dapat na itanong ano ang pakiramdam na maging Pilipino. Pinasalamatan din niya ang Pinoy fans. Susunod, 3 lalaki arestado matapos maaktuhang nangangalikot ng metro ng Meralco sa Cavite. At ghost projects at iba pang anomalya sa infrastructure project sa Taguig. Kontrolado raw ng iisang tao ayon kay Senator Ping Lacson. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po. Nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Arestado ang 3 lalaki sa Cavite matapos maaktuhang nangangalikot ng metro ng Meralco. Racket daw nila yan sa mga customer na gustong pababain ang bayarin sa kuryente. Nasa frontline ng balitang yan si Mobile Journal, Jazz Paredes. Bistado ang 3 lalaking ito sa iligal na pagtatamper o pagkalikot ng electric meter ng Meralco sa General Emilio Aguinaldo sa Cavite. Target nila ang mga customer na gustong mapababa ang bill sa kuryente. Nagkasa ng operasyon ang mga pulis at nagpanggap na kliyente ang ilang kinatawan ng Meralco. Dito na naaresto ang umunay driver, negotiator at electrician na napag-alamang isa umanong third-party lineman mula sa Meralco. Ang promise nila ay pwedeng i-calibrate ang resistor depende doon sa electric bill na gusto ng customer o yung mag-aabil sa kanila. So ibig sabihin, pag ang ginusto ng customer, 1,500 lang ang maging electric bill niya monthly, ay magiging fixed na po yun. Nasabat sa mga sospek ang mininipulang metro ng kuryente, ginamit na resistor device at iba pang kagamitan sa pangingialam sa metro. Nag-ugat ang operasyon sa reklamong isinampa ng Meralco sa mga nag-aalok online ng electric meter tampering services sa halagang 15,000 pesos bilang package deal. Pero babala ng mga pulis, delikado yan. Pwedeng mag-overload at mag-short circuit ang kuryente, which is pwedeng mag-cause ng sunog or fire doon sa mga kabahayan, lalo-lalo na doon sa mga bahay na made in light material. Marami-rami ng parokyano ang mga sospek at ang mga ito raw ngayon ang target ng mga pulis. May 31 household na po sila na nakakapitan. At ito po ngayon ang tinitrace namin ng PNP at ng Meralco.
Hinaharap ngayon ng mga sospek sa reklamong paglabag sa Anti-Electricity and Electric Transmission Lines Pilferage Act of 1994. Nagbabalita mula sa Frontline Mobile Journal, Jas Paredes, News 5. At kaugnay po ng balitang yan, naglabas ng pahayag ang Meralco kontra sa pagnanakaw ng kuryente. Ayon sa Meralco, patuloy ang pagkikipagtulungan nila sa pulisya para labanan ang meter tampering. Paalala ng kumpanya, krimen ang pagnanakaw ng kuryente at mga pasilidad ng Meralco. Ang mga mahuhuli, maaaring pagmultahin at makulong. Maaaring i-report ang iligal na koneksyon o pagnanakaw ng kuryente sa 16211 hotline o sa official social media accounts ng Meralco. Nakisa si Meralco Chairman and CEO Manny V. Pangilinan sa panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos na repasuhin ang system loss charges. Pero kailangan daw muna itong pag-aralan dahil malaki ang magiging epekto nito sa power industry. Ayon pa kay Pangilinan, maaaring maapektuhan ang planning at forecasting ng sektor. May katumbas din umanong gastos ang system loss. Kaya ang pangunahing tanong ay kung sino ang dapat sumagot nito kung hindi ito ipapasa sa consumer. Ayon pa kay Pangilinan, pinag-aaralan nila ang panawagan ng Pangulo sa kanyang SONA at handa silang makipagtulungan sa gobyerno. Posible raw kailanganin ang pag-amyenda sa IPIRA law na sumasaklaw sa sistema ng kuryente sa ating bansa. And of course, the statement of the President and SONA has just thrown the spanner in the works. So, of course, we're assessing and et cetera, and we'll cooperate with the government in terms of any amendments that may be needed with respect to IPIRA, which is a 2001 law. It's 25 years old, and technologies move further on. The fuel picture has moved further on. Si Manny V. Pangilinan ay chairman din ng TV5 Network Incorporated. Update naman tayo sa Gilas, Pilipinas. Hindi makakalaro sina Dwight Ramos at AJ Edu sa Asian Games sa Setyembre. Ayon sa Samahang Basketball ng Pilipinas, magiging busy kasi ang dalawa sa duties nila sa Japan B-League. Naglalaro para sa Levanga Hokkaido si Ramos habang sa Gunma Crane Thunders naman si Edu. Wala pang pinapangalanan na papalit sa kanila sa national team. Papasok sa Asian Games ang Gilas bilang defending champions. Yan muna ang latest sa Frontline ng Sports. Ako po si Julia Vargas. Susunod, halos 13 milyong pisong halaga ng Peking cosmetic products nasabat sa Maynila. At pagsagip sa mga nawawala sa sumabog na mall sa Japan dahil sa malakas na lindol, puspusa na. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Nasabat ang halos 13 bilyong pisong Peking skincare products sa 4 na warehouse sa Maynila. Babala ng mga otoridad, imbis na skincare, baka skin scare ang abuti ng mga gagamit nito. Nasa frontline ng balitang yan, si Gio Robles. Dala ang search warrant, pinasok ng NBI ang 4 na warehouse sa Maynila. Tumambad sa kanila ang kahon-kahong produkto gaya ng lotion, body wash, shampoo at mga sabon. Naabutan pa nila ang mga empleyado na abala sa pagre-repack ng mga skincare at cosmetic products. Pero ang mga ito, peke pala at ginaya lang sa mga totoong brand.
Ikinasa ng NBI, Intellectual Property Rights Division, ang operasyon kasunod ng sumbong ng 4 na international company. Nababahala na raw ang mga kumpanya sa pagkalat sa merkado at online stores ng mga peking skincare product na gumagamit sa kanilang pangalan. Bago ang operasyon, nagsagawa pa raw ng test buy ang mga complainant para makumpirmang peke nga ang mga binibenta. Isinailalim din sa hiwalay na laboratory test ang mga produkto. Itong mga produkto nila are supposedly being sold in the market, particularly in the Binondo and Divisoria area. Pero nagulat sila na mukhang iba ang itsura. At bukod pa dito, there are reports coming in na meron daw mga nabiktima na nangangate o kaya nakapag-develop ng mga rashes after using these products. Mas mura kumpara sa original na brands ang mga peking skincare, kaya madali raw makabudol. Kapag nakita ninyo at alam naman ninyo, kabisado ninyo ang presyo niyan, kung bibili nyo sa legitimate sources at malaki ang diferensya ng presyo sa panibagong pagbibilhan nyo, chances are peke po yan, wag na nating ipatronize. Patuloy ang operasyon ng NBI sa iba pang warehouse at mga posibleng pinagkukunan ng mga peking produkto. Mahaharap sa kasong paglabag sa Intellectual Property Code of the Philippines ang mga may-ari ng warehouse at iba pa nilang kasabwat. Paalala ng NBI, huwag basta-basta madala sa mga bagsak presyong produkto. Imbes daw kasi na glowing skin, malamang sa malamang, perwisyo ang epekto ng mga peking skincare at cosmetic product. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Umakyat na sa 13 ang nasawi sa magnitude 6.8 na lindol sa Japan. Kabilang dyan ang mga nakuha mula sa isang sumabog na mall. Narito ang Frontline News Abroad. Sa pulsa dashcam ang pagsabog ng isang mall sa Japan. Sa lakas ng impact, umabot yan sa katabing kalsada. Nakunan yan sa kasagsagan ng pagtama ng magnitude 6.8 na lindol nitong Martes. Maraming taong natrap sa sumabog na mall. Agad namang nagsagawa ng search and rescue operations ang otoridad. Sa bodycam ng mga pulis, kitang wasak ang loob ng gusali at nagkalat ang debris. 8 ang na-rescue, pero 3 sa kanila ang nasawi rin. Sa kabuuan, nasa 13 ang kumpirmadong namatay. 4 na empleyado naman ng mall ang patuloy na pinaghahanap. Sa isa pang shopping mall, kita ang nagkalat ng mga gamit kasunod ng pagyanig. Nagtamo rin ng pinsala ang bahagi ng pader na sikat na Kumamoto Castle. Sa kuha naman ng CCTV, nanonood ang mag-anak na ito nang umuga ang paligid. Ilan pang gusali at establishmento ang nawasak. Patuloy naman ang pagpapadala ng aksyon ng Japanese government sa mga apektadong residente, lalo't inaasahan daw ang posibleng aftershocks. Hindi pa malinaw ang kabuoang halaga ng pinsala. Bukod sa lindol, nanalasa rin ang malakas na ulan sa Japan. Dahil dyan, ilang lugar ang nawalan ng kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Susunod, News 5 exclusive, mga barangay na tatamaan ng Paxilica sa Tarlac. Bay, hindi man lang daw kinonsulta sa planong industrial hub. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga, bit-bit ng Kings of P-Pop na SB19 ang bandera ng Pilipinas nang magtanghal sila sa Grammy Museum sa Los Angeles kahapon. At si Stel, ni-reveal ang secret para alagaan ang kanyang boses. Nasa frontline ang balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinari.
Gento humataw ang Kings of P-Pop na SB19 nang bumisita sila sa Grammy Museum sa Los Angeles, California. Ang fanbase ng grupo na present dito nakakuha ng mga bonggang treat from Mahalima. Ipinamalas kasi rito ni Nastel, Ken, Justin, Pablo at Josh ang kanilang vocal prowess sa awiting Wakas. Nariyan din ang all-out performance nila sa hit song na Gento. Si Stel nga, nag-share kung paano inaalagaan ang vocals niya. It's like a menthol drink that I always drink it before performance. It makes my throat relaxed and ready for the performance. Yeah. Did you drink it earlier? Yeah. Oh. Bukod sa Grammy Museum, abangan ng SB19 sa kanilang ceremonial first pitch sa White Sox game. At ang magiging historic performance nila sa Lollapalooza sa Chicago, USA. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. At yan nga po ang ating mga showbiz update ngayong Miyerkules. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrights. News 5 exclusive. Ilang residente na maapektuhan ng itatayong Pac Silica Industrial Hub sa Capas Tarlac, hindi raw nakonsulta. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Dinagsa ang second leg ng UFS Chicken Mobile sa Market Taguig City. Enjoy ang ating mga kapatid sa iba't ibang paandar. Nariyan ang cute and fun games with freebies. Nag-smile din sila para sa picture-picture. At syempre, ang crispy chicken meal hatid ng Nor Crispy Breading Mix. Ang sarap! Ang lutong! Ang linamnam! Guys, I love this chicken talaga. It's so yummy, so crispy. I love yung breading ng Nor. So despite lining up for a few minutes, it's still crispy surprisingly. Yan ang lutong sarap na kayang tumagal up to 3 hours. As we, for example, try to sell our product to restaurants, ito po ang nagiging parang case study namin na kung ginamit nyo po itong produkto namin, ganito po ang magiging response ng mga diners para sa chicken ninyo. So importante siya for mga restaurants natin or fellow operators because of 3 things. So una, madaling gamitin. Okay? Pangalawa, matipid gamitin. And of course, the third, malutong kainin. Abangan ang third leg ng UFS Chicken Mobile soon dito sa Metro Manila. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Emosyonal na humarap sa News 5 ang ilang residenteng maaapektuhan ng itatayong Pac Silica sa Capas Tarlac. Ang mga opisyal ng barangay doon hindi man lang daw kinonsulta. Nasa Frontline ng balitang yan si Mon Gualvez, exclusive. Tinawid ng News 5 ang makikitid na daan at ang ilog na ito. Marating lang ang Barangay Santa Lucia at Odonel sa bayan ng Capas sa Tarlac. Malaking bahagi kasi nito ang tatamaan sa itatayong Pac Silica Initiative. Ito yung planong high-tech industrial complex na tututok sa artificial intelligence, semiconductors at advanced manufacturing na ibinida pa nga ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA. Sa drone video, nakuhanan namin ang pinaniniwalaang lokasyon na bahagi ng nasa 1,600 na ektaryang Pac Silica. May ginagawa na rin ditong kalsada. Bukod sa malawak na palayan, aabutan din ng proyekto ang ilang katabing komunidad. Ang masaklap, isang buong sitio pa nga ang apektado. Ito pa naman ang itinuturing na pinakaunang recorded IP community sa Capas.
Aabot sa halos 300 pamilya ang nakatira dito sa Sitio Binyayan. Ang problema, lahat ng mga bahay at strukturang nakatirik dito ay maapektuhan at posibleng mawala dahil sa itatayong Pax Silica. Isa sa madadamay ang magsasakang si Jeffrey. Literal na magiging hanggang tingin na lamang daw siya oras na makuha ang kanilang bahay at 3 ektaryang sakahan. Dito pa naman niya kinukuha ang pagpapaaral sa 5 anak. Paano naman po ang kabuhayan ko? Saan ko dadalin ang ipag-aaral ko sa kanila? O tapos saan pa po kami titira? Babayaran nga, hindi naman po sapat. Ang pera po, sagli lang po maubos. Di katulad po ng lupa, angga-angga, talagang ikabubuhay mo po sa iyong pamilya. Kahit ang mag-inang sina Lani at Catherine, problemado. Sakaling lumipat daw kasi sila sa ibang kalapit na barangay, paniguradong apektado pa rin ng itatayong Pax Silica. Siyempre darating po yung panahon na baka hindi na po malinis yung tubig, kukulangin na po sa kuryente. Ang ama na po ng isang bayan po namin, wala na. Ako na lang po nagtataguyod sa aking mga anak. Kung yun po mawawala pa sa amin, paano na po yung mga anak ko? Hindi na po sila makakapag-aral. Puna ng nakakasakop na barangay, ni hindi raw sila kinonsulta ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Ito yung ahensyang mangangasiwa sa pagtatayo ng Pax Silica. Sa halip, nagpapadala na lamang sila ng mga sulat sa mga maapektuhang residente. Meron ding ibinigay sa barangay na listahan ng mga pamilyang inisyal na tatamaan. Ang ginagawa po kasi ng BCDA is dumidiretso sa mga farmers, inikayat na ipabayad na lang yung lote nila o yung lupa nila dahil pag hindi, kukunin nila na walang bayad. Ang isa pang pangamba ng barangay, ang kakailanganing malaking supply ng tubig at kuryente sa industrial hub. Minsan nagkakaroon ng brownout dahil manipis yung supply ng kuryente. Dadagdag pa ho yung Pax Silica na yan. Paano na ho yung namin ng kuryente dito? Ang mismong lokal na pamahalaan ng Kapas kung saan nakatayo ang New Clark City, humihiling na ng dialogo mula sa BCDA. Although yung area is under the administration of BCDA, still it's in Kapas. So, hindi naman pinipresent sa amin yung plano. How feasible are these possible measures? Hindi namin alam yun. Toxic ang discharge nito. Saan mapupunta ito? Will there be noise emissions or emissions sa atmosphere? Tapos concerned din kami kung if that they will process raw minerals sa loob. So baka track ang dadaan sa mga daan namin. Paglilinaw ng lokal na pamahalaan, hindi sila tutol sa development gaya ng pinapangako raw ng proyekto. Pero tila wala na raw silang laban nang banggitin pa ito ng Pangulo sa SONA bilang isa sa kanyang magiging flagship project. At what cost? Yun yung, sige maraming ang trabaho. Baka may permanent damage na epekto nito. Yun yung mga gusto naming maliwanagan. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng BCDA sa mga issue ng LGU at mga maapektuhang residente. Pero sa huling panayam ng programang Ted Filon, DJ Chacha kay BCDA CEO at President Joshua Bingkang, nilinaw nitong ang New Clark City ay itinayo bilang Special Economic Zone na inilaan para maging Industrial Development Area. Ito po ay public property na po. Nakatitulo po ito under BCDA. So titled na po ito as public land. Pangalawa po, ito pong napili naming lugar ay wala pong ancestral domain title na makukuha para sa mga indigenous people. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Abangan niyo ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabong.
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.